Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here you think, sure, she's got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got woozits and whatsits galore. You want thingamabobs? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around on those, what you call them? Oh, feet. Flipping your feet, just don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down a, what's that word again? Street, up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. What would I give if I could live out of these waters? What would I pay to spend a day warm on the sand? That young land, they understand, but they don't reprimand their daughters. Bright young women, sick of swimming, ready to stand. I'm ready to know what the people know. Ask them my questions and get some answers. What's a fire and why does it? What's the word? Burn. When it's my turn, wouldn't I love to explore the shore above, out of the sea. Wish I could be part of that world. Parang hindi si Rene yung kumanta, parang Shokoy. Ayun naman ang simula ng ating Wednesday, ang awiting part of your world from the Disney movie Little Mermaid, sang by Ariel, but voiced by sino yon? Sino yon? Sige nga, si Benson. Yata, no? Jody. Alam mo yan siya, nakakatuwa, di ba? So, na-happy ba kayo dun sa Na-happy po din sa pag-lip-sync. Nag-lip-sync. Pero memorize ko yan. Dati talaga, lahat ng kanta niyan, gustong-gusto ko. Oo, yung Andadasi. Andadasi. Yung gano'n. Alam mo yun? Yes, yung crap. Tapos meron pa yung, ano pa yung kanta nila dyan? My dear sweet child, that's what I do. It's what I live for. To help unfortunate merfolk like yourself. Poor souls with no one else to turn to. Wow! I admit that in the past I've been a nasty. They were not kidding when they called me, well, a witch. Super love ko talaga yung movie na yan. Oo. Kaya naman, feel young and fresh ngayong Miyerkules sa Morning Balitaktakan. Mayat niya? Mayat! Uy, ano yung energy niya? Hindi pa mayat? Oo, mayat niya? Mayat! Mayat niya? Mayat! May mic ka gamitin mo. Oo, kakaloka ka yan. Kasama nga natin kumanta ang mga taga Tarlac State University. O, bago kami mag-update ng bagyo, magbumati na kayo. Baka may gusto kayong batiin. O, go.
Shoutout po sa nanay ko dyan. Miss na kita, ma. Sana sendan mo na akong allowance. Patapos ka na nga eh. Na to, wag na po. Ikaw. Shoutout po sa pamilya ko, kay Vince, at... Sino? Sino yan? Parang kinilig siya. Sino yan? Si Vince. Vince. Ugat. Vince. Ay, Vince. Para sabi niya kasi Vince. Si Vince. Kinilig lang siya. Yeah. Sino pa? Sa mga kaibigan ko dyan sa Turlock State University, hi guys. Social. Ikaw. Hi, May Vince hi ka to din? my mom and to my boyfriend. Hello. Landi. Yun lang? Mahal? Grabe naman. Mahal ang pangalan? Mahal po yung tawagan. Ay, mahal. Ikaw. Shoutout po kay JP na nasa Malta. Sino si JP naman? Ba't mga boyfriend ang mga pinag-shoutout ninyo? Nako, mga mami and daddy, bantayan yung mga anak niyo. Sige na. Maraming salamat. Doon kayo dumaan. Doon. Yung mic mo. Grabe naman. Diba? May pa-babe, may pa-Vince, Kaya may nga, pa-mahal. sana ako din minsan. Hi, baby. Ako din. Hi, kung sino ka man. I Sino miss ka lang. you, baby. Sana all Lapit may ka baby. dito. Oo. Huwag mo akong nilalayuan para ganyan. Hindi, sana all lang may baby. Ha? Sana all may baby. Uy, baby. Bibi! Ay, ba yun? Uy, Hindi, anyway, oo. yung binabantayan nating isang low pressure area ay ganap ng bagyo. Yes. Oo, at namataan nga ito sa silangan ng Aurora at tatawagin itong Bagyong Dante. Naku Oo, po. pero may isa pang LPA ang binabantayan sa silangan ng extreme northern Luzon at may chance sa maging bagyo din. Tatawagin naman itong Bagyong Emong. Opo. Oo. Pero by Friday or Thursday night po, baka lalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. And wala po siyang chance na maglandfall dito sa Northern Luzon. Araso. Pero dahil sa patuloy nga pa rin na bagsak nga ng patuloy na pagbagsak ng ulan, ay suspendido pa rin ang mga pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa mga sumusunod na lugar. Bilang pag-iingat sa epekto ng malalakas na pag-ulan at posibleng pagbaha. So dito sa may Ilocos Region, sa Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Actually ito, ibinaba ng Malacanang kagabi. Go. At saka sa Cordillera Administrative Region, sa Abra, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Cagayan, Cagayan Valley Region 2 dyan sa may Nueva Vizcaya. Samantala sa Central Luzon, Region 3, wala pong pasok dyan sa may Tarlac, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga. Wow, ang arte. So yun ang naging, yung ibinaba kahapon na suspendido ang government offices at saka mga schools. Oo, kasi nga syempre patuloy pa rin ang paghigop po ng Bagyong Dante sa habagat sa real. Nakakaasar din Ayan nga siya nakikita ninyo sa screen ninyo gumagalaw. Let's expect na lang and let's pray na by weekends maranasan din natin yung pagsikat ng araw. Kahapon naman kahit papaano may pagsikat pa rin naman siya ng araw. Pero pa-joke niya lang. Oo, parang sabi niya pip pip. Ganun lang, pasilip lang pero kakaasar later din. on ulit ganun na. Naulan na naman. Anyway, talaga nga namang nakakadagdag energy ang Under the Sea performance namin. Wow! Ikaw lang yung nag-stand out doon, hindi nga namin alam. Real. Oo nga, halata. Ba't hindi nyo alam yung kantang yun? Kasi lumaki akong Cinderella at Tom and Jerry. Cinderella, Cinderella, tantanan, tantanan, tantanan. May langaw sa pagkain natin mamaya. Kaya feel young and fresh tayo ngayong Miyerkules. Siyempre, dito pa rin yan sa Morning Balitaktakan Mayat nyo. Dahil nasa usapang mermaid na rin naman tayo. Oo, dahil dati talaga akong mermaid. Totoo yan. Yes. Oo, kaya hindi ako lumalapit ngayon sa mga katubig-tubig kasi they're calling me. Sabi ko, no, I'm not yet ready. Ang tanong natin ngayon ay kung magiging sirena ka ba? Payag ka bang kalahating isda ang sa taas ng katawan mo? Hala, hindi ko yung kaya. Alamin natin ang mga kasagusan ng madla sa What You Think. Good morning mga ka-MB! Ako nga pala si Za Alfonso at nandito tayo ngayon sa Burnham Park! So nandito nga tayo ngayon upang tanungin sa ating mga ka-MB ang isang nakakalokong tanong.
ang question nga natin for today, payag ka ba? Magiging serena ka, pero yung kalahating isda sa taas ng katawan mo? Excuse me po. Payag ka ba, kuya, na magiging serena ka, pero yung kalahating isda sa taas ng katawan mo? Parang maangas, pero sige. Bakit? Hindi ko rin alam. Parang maangas lang. Looks cool. At least, di ba, isda akong gumaganon nas nakapa. Excuse me po. Papayag po ba kayo na maging serena pero yung kalahating isda sa taas ng katawan nyo? Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Yeah. Hindi po ako papayag na yung kalahating part po ng katawan ko ay mapupunta sa baba ng katawan ko. Galing mo pala dyan Hindi ko alam First of all, yung utak po natin nasa taas at may dahilan po kung bakit nasa taas yung utak natin. At kapag pagbabalik na rin po natin yung katawan natin, parang sinasabi nito na wala lang, pangit. And I thank you! Payag ka po ba na magiging serena ka pero yung kalahating isda sa taas ng katawan mo? Kilala kong kaliskis mo, oy. Hindi. Bakit? Kasi hindi ko lang ini-imagine magiging serena ako. Yung ulo mo tilang. Mas lalo kung dalag, wag naman. Dalag ko namin naman si Mom. At yan ang mga opinion nila dito sa Burnham Park. Kaya dyan sa studio, payag ba kayo na magiging serena kayo pero ang kalahating isda sa taas ng katawan nyo? Ako hindi. Kaloka nga naman talaga yung tanong na yon. Magiging sirena ka. Para mo na rin tinanong kung manananggal ka, anong gusto mo? Yung hati mo Pa-lengthwise or lengthwise or crosswise. Mas gusto ko yung lengthwise. Di ba nakakaloka Nakakaloka naman. Payag ka bang sa taas ng Ikaw, ano? papayag ka? Hindi. So gusto mo pa rin Gusto ko yung pa rin sa buntot? buntot. Kasi nung bata ako, lagi kong pinoportray na maging serena kapag nag-ano kami sa Anong nangyari? ilog. Ito, sereno. Real? Hindi, oo. Pero gusto ko pa rin yung sa baba. Oo, ako din. Mahilig talaga ako sa mga mermaids noon. Talagang nagdo-drawing talaga ako ng mga mermaids. Pero never pa akong nag-drawing na ang mermaid. Yung ulo niya. Diba? Ulo niyang Kalahati. fish. Nakita ko yun kay kay Samoana, kay anong pangalan nun? Si Demigod? Oo. Sino yung Demigod? Demigod. Poseidon? Hindi! Moana, may Poseidon? Si Maui. Maui. Di ba yung yee! Gumaganon siya biglang yung katawan niya. Nag-iba. Naging shark yung ulo, tapos paa niya lang yung paa. Oo, parang ang creepy naman nun. Naglalakad ka, tapos yung taas mo may mga gills. Tama Hindi, ba? nandito sa gilid yung gills niya, girl. Kasi bunga nga yung nandito. I mean, dito. Makikita. Okay. Pero wala siya sa taas. Oo na. Anong itsura nung isda mo? Yung bibig nandito. Oo nga, no? Naka mula sa isapang. Mula sa usapang isda, dumako naman tayo sa kusina. Dahil masarap ang isda sa kusina, lalo na kapag steam. Fried. Steam. Fried. Steam. Fried lang. Steam. Ating alamin kung paano nga ba gawin ang cabbage pancake. Ay, isang almusal na fresh and tasty at very budget-friendly dito lang sa Kukulitan. What's up mga ka-MB? Sa panahon ngayon, laganap na ang Japanese dishes sa Pilipinas, katulad na lang ng ramen, sushi at takoyaki. Pero nakatikim ka na ba ng veggie pancake o okonomiyaki? Kung hindi pa, gagawin natin yan. Saktong budget style with a twist. Tara, samahan niyo ako. Simple lang naman ang ating mga ingredients. Unang-una, asin at paminta pampalasa. Samahan mo na rin ng onion powder for the extra linamnam. Maglalagay din tayo ng cornstarch, harina at isang itlog bilang binder. Isang medium size na sibuyas. Kalahating repolyo para sa crispy good vibes. At ang ating carrot para sa mata. At syempre, ang surprise ingredient natin for the day ay
mahiwagang superfood, malunggay. Ngayong tapos na ang preparation, ay, wait lang. Ayan, dumako na tayo sa paghahalo ng ingredients. Gamit ang isang malaking bowl, paghaluin natin ang mga nahiwang repolyo, carrots, sibuyas, at nahimay na malunggay. Saka natin ito timplahan ng asin, paminta, at onion powder ayon sa panlasa natin. Ilagay na rin natin ang cornstarch, harina, at itlog. Saka natin i-combine hanggang sa maging pancake batter ang consistency. And there you have it mga ka-MB, ang ating veggie pancake mixture. Ngayon, oras naman para lutuin natin to. Mag-init lang tayo ng mantika sa isang pan at maglagay ng isang takal ng pancake mixture. Lulutuin natin ito hanggang sa maging golden brown. At pagkatapos na nga itong ihain sa plato, pwede na nating lagyan ng sauce at garnish. At ayan na nga mga ka-MB, ready na siya for taste test. Di ba ka pwede patikim? Ang aking kasagutan ay, syempre naman. Sarap! Nutritious, mura at madaling gawin sa kusina. San ka pa? Subukan nyo na rin ang Pinoy-style cabbage pancake with malunggay. Ay! Taste test! At talagang iti-taste test talaga natin yan kasi napunta siya dito. Oo, dito na sa atin ngayon. Ito na ang ating napakasarap na product. Cabbage pancake. Cabbage pancake. Oo, with ano siya, with mayo and ketchup, tomato. Ketchup. Ketchup. Tikman na natin, yung ginawa ni Precious Lara Kigaman. Hindi, iba. Ay, it looks so good. Cheers. I like it. Alam mo, maganda yung may ketchup siya. Mura lang to Ano ba? Malalim. Mura lang siya. Siguro wala pa tong 100 kasi mura lang naman ang cabbage. Magkano lahat ito? 120 lang siya. Pwede mo siyang pang merienda and of course pang kanin. Yung mga gusto pang almusal. Parang omelette na. Hindi ko to in-expect. Meron palang pagkain ngayon. Buti na lang di ako kumain. Ang sarap. Ha? Sarap? Ang sarap? Ha? Marami pa daw itong magagawa. So pwede pa siyang lumipad, gano'n. Lumangoy. Yung isang buong cabbage, pwede marami yung, na ito. Siguro nasa 20 plus na pancakes yung magagawa. Wow. Pag maliliit. No, kasi you can shred it naman yung yung cabbage, di ba, into strips or mas manipis pa doon. Into shrimps? Strips. Siguro pwede nitong lagyan ng mga meat, konting meat lang siguro. Or hipon! Hipon. Oo, tsaka yung tuna. Tuna flakes, pwede para din ito. Para magkaroon siya ng protein. Oo. May carrots naman na siya. Pero masarap to Di ba? Sarap. Pwede mo na rin tong pang business, kumbaga. Yeah. Actually, pwede rin tong maging patty sa mga breads. Diba? Parang maruya. Sarap. Pwede rin siyang i-toasted minsan kung gusto natin ng Mag-extra ka na. Pero mamaya na ako kakainin ko pa yung iba dyan. Pero sa pagbabalik po ng Morning Balitaktakan, mga balita naman po ang ating aabangan dahil po, isa na namang kawatan ang sinamantala ang bagyong Krising. Ay, Kasi naman, ninakaw niya lang naman ang halos 70,000 worth of money ng isang motorcycle shop dito sa Baguio City. Well, speaking of yan, nakaw kanina yung nasakyan kong taxi, ninakawan lang pala siya kagabi. Napasok yung kanyang taxi, kinuha yung almost 400 na barya dyan sa may Bengaw. Naku po, ingat-ingat po tayo. Tsaka po, kayo mga nanggigigil, kukurting ko kayo sa singit. At hindi lang po yan dahil sa patuloy pa rin pong pag-uulan, nadulot po ng habagat. Naku po, ilang mga kalsada po dito sa Cordillera ang isinara. And of course nga, dahil usapan pa ring bagyo at habagat, nagbigay po ng tulong ang mga DSWD sa mga nasalanta, especially yung mga walang tirahan.
Naku naman. Kaya thank you so much Very po, important. Opo, thank you so much po. DSW. At pamaya naman sa pagbabalik din ng Morning Balitaktakan, may makikilala naman tayong mga, what they call this one, mga importanteng nilalang sa barangay. Sila yung mga leader. kinabukasan ng leadership dito sa bayan. Oo, totoo ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Pero susubo muna ako. Teka lang. Hoy! Susubo ako! Teka lang. Cheers! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Ay, pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay, healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulat ng mapitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. makakapagpabuti sa buhay ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court. Ilang ninyo na nararanasan sa sakyan dito sa bangin. Nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. July 23, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Hindi pinalagpas ng isang kawatan ang malakas na buhos ng ulan. Maisagawa lang ang pagnanakaw sa isang motorcycle shop sa Baguio City. Ang pagnanakaw sa pulyan sa CCTV.
Narito ang report. Pasado alas 11:40 ng gabi noong July 20, kita sa CCTV na ito ang isang lalaking nagmamasid sa harap ng isang motorcycle shop sa Marcos Highway, Emelda Barangay, Baguio City. Maya-maya pa kumuha ito ng karton at iniharang sa CCTV. Makalipas ang 30 minuto, nahagip ng isa pang CCTV na nakapasok na pala sa loob ng shop ang lalaki. Dito, dali-dali niyang tinangay ang aabot sa 70,000 pisong kita ng tindahan. Tinakpan niya yung CCTV namin dito sa gilid. And then, may ball cutter siya, ma'am. Yun ang ginamit niya para maputol yung mga kandado namin. And then, linip niya po yung sliding door namin. And then, kumuha ng bato para may siksik niya yung katawan niya makapasok. Ayon sa biktima, sa halos 9 na taon nang naitayo ang tindahang ito, ngayon lang raw sila nanakawan. Kala po namin is safe na po siya. Since halos 6 po yung kandado namin sa gate. Currently, kapag talaga yung mga magnanakaw, kung gusto talaga nila may paraan, gagawa talaga sila ng paraan para makapasok. Dito po sa bagong pwesto namin, first time po nangyari yun. Tila wala na raw pinapalagpas na panahon ang mga kawatan. Lagi naman nagbabantay dito, ma'am. Laging may tao rito sa loob. Tsaka, nangangamba rin kami kasi baka mamaya isunod din kami. Pero, tingnan natin kung paano. Hindi natin masasabi. Kasi sa magnanakaw, walang malaking padlock sa magnanakaw kung nanakawin ka talaga. Umiikot ang aming sila kagawad Edwin. Sa peace in order, umiikot po sila every night. Nagmamonitor. Siyempre, yung mga ganyan, hindi natin alam. Especially pag inano nila sa tinempoda nga, rainy season. Usually, ganun kasi. Sinubukan naman ng news team kunin ang pahayag ng BCPO Station 10, pero tumanggi muna silang magbigay ng komento habang puspusan pa ang investigasyon. Angel Arquero, RNG News. Patuloy pa rin ang pagsasagawa ng mga otoridad ng clearing operations sa mga naitalang pagguho ng lupa sa rehiyon ng Cordillera. Magbabalita Vanessa Bugdo. Dahil sa pag-uulang dala ng bagyong Krising at habagat sa Cordillera Region, kaliwat kanan ang naitalang pagguho ng lupa. Katunayan, hanggang ngayong araw, one-lane passable pa lamang sa mga motorista ang poblasyon Bauco Road sa Bontoc Mountain Province. July 20 na itala ang pagguho at hanggang ngayon patuloy ang clearing operations. Doble pag-iingat din ng payo ng mga otoridad sa mga daraan lalo pat nagkakaroon din ng paglubog ng lupa sa kalsada. Nananatili ding sarado ang Talubincan-Eyo Provincial Road sa Bontoc Mountain Province dahil din sa pagguho. Paglalakad lamang ang tanging paraan ng mga mag-aaral at mga residente para makatawid sa kalsada. Pansamantala muna kasing itinigil ang clearing operations ng pamahalang panalawigan ng Mountain Province kahapon July 21 dahil sa pagsabog ng hydraulic hose na ginagamit sa paglilinis. Pero tiniyak naman nila na magpapatuloy ang clearing operations sa sandaling maayos ang naturang kagamitan. Naglaglagang mga bato, putik at mga kahoy naman ang patuloy na pinaglilinis ng mga otoridad sa pakpakitan seksyon ng Halsema Road sa Bugyas Benguet na gumuho noong Linggo, July 20. Sarado pa rin ito sa mga motorista. One-lane passable naman na ang Labay-Lacaman Provincial Road sa Ambassador Tublay, pero pinapayuhan pa rin ang mga motoristang dumaan muna sa mga alternatibong ruta dahil posible pa rin ang muling pagguho ng lupa sa lugar. Sa bayan naman ng Abra, patuloy pa rin ang ginagawang paglilinis ng mga otoridad sa gumuhong parte ng kalsadang ito sa kabila ng pabugso-bugsong buhos ng ulan. Patuloy ring binabantayan ang pagguho ng mga bato sa Sitio Camp 6 sa Barangay Comfort 2, Benguet, partikular na sa parte ng rockshed. Nananatili pa rin namang sarado ang kalsada para sa mga motorista maliban sa mga residente sa lugar. Vanessa Bugtong, RNG News. Target naman ngayon ng isang programa ng DSWD-COR na magbigay ng pag-asa sa mga street dwellers na makapagsimula muli. May kwento si Yvonne Castellones. Sa loob ng mahigit isang dekada, ang Baguio City Public Market na ang itinuturing na tahanan ni Dodong, hindi niya tunay na pangalan. Katuwang niya ang kanyang lumang wheelchair. Paano magawawin? On miti balay kong gamin. Nabayan naman ang taon eh.
Kambayan. Sa ganitong sitwasyon, dagdag pahirap pa sa kanyang iniindang diabetes. Panlilimos na lamang ang kanyang paraan para mairaos ang araw-araw. Ganyan lang, araw-araw nandito siya, tapos marami rin nagbibigay sa kanya. Kung may nagbigay ng pagkain, wala siyang katulong na may magtutulak, ganun. So, sa sarili niya lang, araw-araw, gabi, dito na natutulog. Isa lamang si Dodong sa mga target ngayon ng pag-abot program ng DSWD Cordillera na layong tulungan ang mga street dwellers sa lungsod. Siyempre, ang City of Baguio, marami ng efforts in the past na abutin yung ating mga street dwellers, no? Yung mga walang mga bahay na nandyan, napakalat-kalat sa kalsada, bata, matanda, babae, lalaki, regardless, no? Even ages. So, ngayon na na-institutionalize, maganda at bahagi na talaga siya sa regular na programa ng DSWD. Kasama dito ang pagbibigay sa kanila ng temporaryong tahanan at tulong pinansyal. Yung mga social workers natin, they do processing, intake interview, and assessment properly kung ano talaga ang pwede pang maibigay sa kanila habang ang provision ng temporary shelter or financial assistance na kailangan nila ay naibigay. Mahabang proseso until the client will be reintegrated sa kanyang pamilya at mabigyan ng tamang assistance na makarehabilitate naman sa kanila. Isa sa mga plano, pagtatayo ng gusali na pwedeng matirhan ng mga mapapasama sa naturang programa. Talaga naman kailangan natin ng permanent, no, na structure. So, humihingi kami ng tulong sa ating mga kababayan dito sa Baguio at sa Cordillera. Kung meron po kayo mga private land, no, na pwede ninyong i-donate po para sa istrukturang ito, it will help a lot. Although syempre hindi lang yung lupa, hindi lang yung structure, no? Syempre kailangan din natin yung continuous, no, na pondo, malaking pondo para dito dahil marami pa naman talaga ang hindi natin naaabot. Sa pamamagitan ng pag-abot program na hatid ng DSWD CAR, hindi lamang tirahan ang naibabahagi sa mga tulad ni Dodong, kundi pagkakataong makapagsimula muli. Yvonne Castillones, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Sugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang likong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view.
accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating Nagbabalik ang morning balitaktakan. Patapos na nga ang buwan mga ka-MB. Naku, July. Mag-August na pala pero hindi pa ang Nutrition Month. Tungayan natin ang Nutrition Month 2025 na may temang sa PPAN. Sama-sama sa nutrisyong sapat sa lahat. Dito yan sa Anong Ganap. Hello mga ka-MB, nagbabalik ang lingkod, Vincent Bacani, at ngayong araw, susubukin nating makipastok sa ating mga kasama dito sa bahay. At kung bakit nga ba natin ipinagdiriwang ang Nutrition Month sa tuwing sasapit ang buwan ng Hulyo. Tara! Ayan, kasama natin ngayon si Lady. Ayan, no? Ready ka na ba sa pastok natin ngayon? Yes naman. Ayun, ang unang question natin ay, ano ang vitamins sa carrots? Vitamin A. Ano naman ang tawag sa pagkain na tama sa oras? Balanced diet. Correct, no? At ang last natin ay, ano ang mas healthy? Prito o steam? Steam. Steam. O yan, no? Paalam ka na sa ating mga ka-MB. Yeah! Ayan, no? Tapos na nga si Miss Lady kanina, no? Ngayon naman, makakasama na natin si Joelyn. Miss Joelyn. Ready ka na ba sa fast talk natin? Pwede na po. Ayun. First question is, ano ang vitamin sa carrots? Vitamin B, vitamin K, carotene. What? Eh, tama, ata. Ayan, no, vitamin A ang tamang sagot, Miss Joelyn. Okay, no? So, sa pakulo natin, ano naman ang tawag sa pagkain na tama sa oras? Balanced diet. Balanced diet is correct. O, yan, tama. May tama na si Miss Joelyn, no? Last question natin is, ano mas healthy? Prito o steam? Steam. Steam. Kaya ngayon, tapos na ang ating Pero sa totoo lang, marami pa rin sa atin ang kulang sa access sa masustansyang pagkain. Minsan, ang tanong ay hindi lang anong healthy, kundi ano ang abot kaya. At kung sa tingin mo mahal ang healthy food, think again. Kahit sa paso o lata, pwede ka na magtanim ng gulay, tipid na, healthy pa. Pero saan nga ba nagsimula ang selebrasyong ito? Sa tuwing sasapit ang buwan ng Hulyo, ipinagdiriwang natin ang Nutrition Month na kung saan layon nito ang pagpapalaganap ng kaalaman sa tamang nutrisyon, pagpapalakas ng katawan laban sa sakit, at paglaban sa malnutrisyon ng mga Pilipino. Pero hindi lang ito tungkol sa pagkain, ito'y tungkol din sa buhay, kalusugan at kinabukasan. Kaya naman, noong 1974, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Presidential Decree No. 491 o ang Nutrition Act of the Philippines. Sa batas na ito, na itatag ang National Nutrition Council o NNC. At itinalaga ang buwan ng Hulyo bilang buwan ng nutrisyon. Bawat taon, may temang sinusundan ng selebrasyon mula sa tamang pagkain, breastfeeding, kalusugan sa gitna ng pandemya, hanggang sa mas adorable na healthy diet para sa lahat. At hindi lang yan, may mga programa din maging sa eskwelahan tulad ng poster making, sayaw ng gulay o Nutri-Jingle contest at maging sa company tulad ng Zumba. Amazing! Kaya ngayong Hulyo,
makiisa sa advokasya, matuto, makisalo at maging Nutri-Champion sa inyong pamilya, paaralan at komunidad. Ayun. Happy Nutrition Month, kaya kami kulay berde ngayon. Oo, berde tayo ngayong Because araw. we believe in green leafy vegetables. Anong favorite na vegetable mo? Anything. Ano Lahat. ang favorite mo? Kahit ano. Wala akong specifically Oo, na... kasi hindi ko alam yung gulay na Oo. kahit na ano eh. Meron Oo, gulay meron na ba? ganon? Oo ba? Pangalan niya kahit na ano? Hindi, kasi ako wala akong pinipiling gulay. Ay, wala? Walang favorite, walang hindi favorite. Lahat naman kinakain ko. Wala kang pinipili talaga? Oo, sa gulay Arsap. wala talaga. Hindi, gusto ko ang saluyot. Green din yun. Excuse me, paano ulit ang pronunciations? Saluyot. Ano pa? Lahat. Broccoli. Wow! Paano cauliflower. broccoli? Lahat kinakain ko. Lahat gusto ko. Ah? Lahat gusto ko ng vegetable. Ako din. Dati ayoko ng ampalaya. Really? Ngayon inuugali ko na. Yun lang. Uy, masarap ang ampalaya. Kain-kain real. po tayo ng mga vegetables. Oo. Naka mga ka-MB, yan nga, Happy Nutrition Month sa ating lahat, sa mga sumasali sa mga jingle. Kasi ako din, nasali din ako dyan. Mga gulay, masarap, nandiyan ang palaya. Gumagang sinasayaw-sayawan mo pa Kakaiba yan yung kanta mo, ha? Nga? Kakaiba yung kanta mo. Real. Pag jingle, alam mo naman, mga estudyante, kung ano-ano na lang ang nilalagay na lyrics. Pero magagaling na kasi yung mga yan sila totoo talaga. din Oo. yan. Ngayon tapos na nga ang usapang nutrisyon. Aba, pag-usapan naman natin ang Federasyon ng Kabataan sa darating na SK Convergence 2025 dito sa Usap Publiko. And today, we are joined by 3 leaders. Youth leaders. Youth leaders. Syempre, nandyan si, kasama natin si Nagbasit, Kabsat, Analeta. Gian Fernandez. Gian Francine Lampas. Saan lang galing ang Fernandez mo na naman? Ang gigigil ako sa'yo. Ang Sangguniang Kabataan Federation Vice President, Youth on Point Community Manager. Kasama din natin si Ms. Diwa Amor Tomas, Youth on Point President. At si Joshua Paran, SK Federation Assistant Secretary, Youth on Point Vice President of External Affairs. Good morning sa inyo. Good morning po. Wow, sabay-sabay. Yes, teacher. Pre-practice po namin. Na-practice siya. Sa Bayang Bigkas. Oo. Ano ang paborito niyong gulay? Hindi, pero kamusta ang morning naman natin? Mabuting-mabuti naman po ang aming morning. It's a foggy morning po. Yes. Foggy afternoon. Wow. Diba? Oo. Eto nga ba, sino nga maaaring mga sumagot nito? Ano itong Leaders Convergence 2025? At Ang Leaders Convergence 2025 po, it is an avenue for all the youth around the Philippines. So it is a national event po kung saan binibigyan po namin sila ng avenue para ma-develop pa po yung mga leadership capacity nila. And it is here also na tuturuan po namin sila ng mga ethical leadership and such. Pero bakit dito sa Baguio City igaganapin itong what they call Leaders Convergence? Oo. Yeah, maganda po talaga kasi ang leadership ng ating mga kabataan dito sa Baguio, and we really want to showcase kung paano nagkakaroon ng collaborative leadership dito, and especially din ang ating environment, ang ating klima, and all the tourist spots din dito sa ating city. Oo, real. Maganda nga naman kasi dito, di ba? Alangamot nga mapangkapay lang ijibaba, nagbara. Di ba? Mainit, malamig dito. At saka pagkatapos ng Leadership Convergence, patyal din tayo pag may tayo. Di ba? Masaya yan. Ilan ang inaasahan nating delegates ngayong taon na ito? We are expecting around 150 to 200 SKs and leaders across the country po. So pupunta po sila dito for the convergence lang po. Ayun. From buong Pilipinas talaga ito. Yes, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Sino yung yung budget nila? Nag-organize. We organized po, Youth on Point organized the event itself. Pero yung budget po kasi, kaya po medyo strategic din po kami na tinawag yung mga SKs. Kasi yung budget po niya is manggagaling po sa SK budget. I see. Oo. Yes. Pero kanina nasabi nyo, tutulungan natin yung mga youth leaders kahit saan man sila sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero ano nga ba ang main goal and advocacy ng Convergence 2025? Yung tema niya.
Yeah, ang tema po natin ngayon actually this is the first Leaders Convergence 2025 that is organized by Youth on Point, at ang theme po namin ngayon is Elevate, Skilling and Scaling Up. So kung makikita po namin, we really want to challenge our youth to level up. Ibig pong sabihin, they're able to understand properly ano nga ba talaga yung reason bakit sila tumakbo bilang SKs at ano nga ba yung kaya nilang gawin for their community. Kaya po yung aming mga events na gagawin ay katulad ng... Isa po sa mga events na gagawin po namin is yung city tour. Also, isa pa sa mga event natin ay? Magkakaroon po sila ng policy making. So, dito po yung sinasabi po namin a while ago na tutulungan po namin sila kahit saang pong lugar sila. Kasi magkakaroon po ng policy making. We want that this convergence will not just be a pure seminar or lecture lang po siya. So we want na magkaroon po sila ng output from here. So mangyari po, magkakaroon po ng parang magkuha lang po sila ng parang, what do you call this one? Kukuha lang po sila ng ideas from each and every one sa convergence. And then from that, mag-identify po sila ng problem na na-experience sila sa lugar nila. So, ano yung pinaka na-experience silang problem? Gagawan po nila yun ng policy. Tapos yung policy po na yun, pwede po nilang i-apply sa lugar po nila. Ayun. Pero meron ba tayong main na parang issue ng mga kabataan na tatalakayin during this convergence? Actually, ang ganda ng tanong na yan kasi sa registration, meron kami doon data na i-ask ano yung Center of Youth Participation na gusto nilang pag-involvean. So, for now, sa data natin, ang nangunguna po is active citizenship, health, education, and economic governance. So kung makikita po natin, dun sa mga data na yon, dun po sila magko-collaborate together. Pero before po yung policy making po na yun no, on our third day or second day, ang mangyayari po muna is magkakaroon po talaga ng mentorship kung ano nga ba talaga yung i-journey po namin ulit sila kung ano ba talaga yung kanilang mga pwedeng gawin. Ang mga fears po ng mga SKs, ano ba yung mga hinaharap nilang fear during their terms, ano din po yung mga mental health po na nakakaapekto sa kanila. And para po magkaroon po sila ng fresh perspective po ng kanilang leadership. Nakakatuwa, no? Ang galing magsalita. Totoo. Iboboto kita. Hindi, pero I just wanna ask, dito sa Convergence 2025, mga youth and SK leaders lang ba yung iimbitahan or yung mga kabataan din? Kasi since dito sa Baguio City, marami pa rin ang mga barangay dito na walang tumatakbong SK personnel sa barangay nila. Well, focused po talaga siya sa SKs and for the youth leaders kasi positioning na rin po positioned na po sila, they have influence. So, sila po talaga yung strategic. But we are not closing doors po. If meron pong mga talagang gustong mag-join, actually in our database, meron pong under DepEd, meron din pong others. We are not closing doors po, but our priority is SKs and leaders positioned na po in their own communities. Sino? Pwede kayo. Oo. Pwede tayong pumunta-punta doon. Tayo doon. Sa tingin nyo, paano ito makakatulong para palakasin ang boses ng mga kabataan on a local and national level? Ayan, naniniwala po kasi kami na lahat po ng kabataan, meron po silang skill, meron po silang potential na kailangan lang pong itap. Tulad nga po ng sinabi nila Ate Diwa and Ate Yani. Yung mga SKs po, positioned na po sila and gusto po naming i-develop kung ano po yung meron na sa kanila. Gusto po naming itap kung ano na po yung meron na sa kanila. So, we believe po na ito pong Leaders Convergence, malaking avenue po ito para sa mga kabataan para mabigyan po sila ng boses and at the same time, yung mga projects that they have in mind, matulungan po namin sila to make it into reality. Kasi yun po ang lack sa mga kabataan ngayon. They lack support system. Yes, and there's Leadership Convergence is a support system not just here in Baguio City pero sa buong Pilipinas po.
Siguro magdagdag din ako dun, no? One of our advocacy is really creating safe space for the youth where they are heard and they are also valued. Siguro yun ang reason din kung bakit gusto naming magkaroon ng collaboration mula Luzon, Visayas, and Mindanao. We want to learn about their culture. We want to learn about the challenges that they're facing, even yung strength ng kanilang mga municipalities. And as well, meron din kasi kaming niraral na life skills, leadership, and training. So gusto din naming makita nila ano nga ba talaga yung ginagawa nating movement dito sa Baguio na talagang nakakatulong para mag-participate ang mga kabataan dito. Kanina nabanggit mo may trainings. Ano ba yung mga workshops or trainings na aasahan ng mga dadalo dito? Yeah, so allow me po to journey yun no, sa LeadCon. So, meron po tayong Day 0. Sa Day 0, dun po mangyayari yung arrival ng mga guests po natin all over the country. And then, sa gabi po, we want this time to be a wonderful time for them as well na mag-grasp yung kanilang dahilan kung bakit po ba sila nagpunta dito sa Baguio. Yes. So, ang una po naming topic for that Day 0 is going back to your why. So, lahat po ng SKs, di ba, meron po silang dahilan kung bakit po sila tumakbo. So, pero along the way po kasi, siguro ako din po kasi ay SK. So, I know that along your journey as SK, parang nawawala po yung dahilan mo eh. Kasi you experience different problems, nandun ka na sa posisyon. So, as SK, gusto po namin na mabalik sila sa dahilan kung bakit sila tumakbo. And then for our Day 1, doon na po pa-feed yung mga kailangan po nila as SKs. So, doon na po mangyayari yung mga lectures and workshop po namin about ano ba yung greatest fear ng mga SK. Kasi nga po, isa po sa advocacy po namin ay safe space. So, kailangan po, parang ma-breakdown lang po na hindi lang sila yung nakaka-experience ng ganong fear. Yan. And then after that, medyo go back sa dahilan. So, aaralin po namin ano po ba yung sinasabi ng government about SKs, ano ba yung job ng SK. And then after that, meron po tayong mental health summit. And yung pinaka-important po sa Day 1 is yung ethical leadership. We want to let them understand na paano sila gagawa ng isang desisyon kahit na ayaw yun ng maraming tao. Kahit na hindi yun pasok sa lahat ng mga kabataan, paano pa rin nila paninindigan yun? Kasi alam nilang yun yung tama. Ayun po yung Day 1 namin. And then on Day 2, magkakaroon po ng, yun na po yung policy making. So mahahati po yung grupo ng Group A and Group B. And then, what will happen there is yung Group A, habang yung Group A po ay nasa city tour, yung Group B naman po ay nagpa-policy making. And then, sa afternoon, baliktad naman po sila. City tour po yung isang grupo, tapos policy making po yon. And then, sa dulo po, we want to commend their efforts kasi hindi po biro na gumawa ng policy. So, we want to allow them to speak as well. Ano ba yung policy na ginawa nila? Ano ba yung problema na na-identify nila? At ano yung solusyon na gagawin nila? And then after that po, magkakaroon po ng awarding ceremony. And then on our last day, magkakaroon po kami ng Unity Walk. So ito pong parang parade po siya sa ng lahat ng mga leaders sa Baguio. Tatawagin po namin ng SK Federation po dito. At ganun din po sa lahat ng nag-attend ng LeadCon po namin. So magkakaroon lang po ng Unity Walk, showcasing na we are united as leaders, not just here in Baguio, but all over the Philippines. Napakaganda naman pala ng advocacy at ng LeadCon na ito. Pero meron ba kayong na-invite ng mga speakers for yung mga workshops natin? Yeah, ang kagandahan doon, yung mga speakers natin ay yung mga naka-journey din kung ano yung mga topics natin. So we invited our Mayor Magalong. Isa siya sa mga speakers natin. Ang isang SK din, si SKFB, na makikilala din nila, na nakaranas din kung paano Actually, si Sir FB po, when we were having another activity with this one organization po, shinare niya po na SK po kasi siya sa Manila. At sa isang taon po, ang activities niya po 200. Sa isang taon? Yes! 200 aktibidad? Yes! Kaya? Yes, kaya pala. So, in-invite po namin siya para at least makita din po ng mga SKs na, pwede pala. Pwede pala namin i-adopt yung ganitong activity. Yes, yun po. And then another one po is si General Binag. Siya po ay isang retired na police from hindi ko po actually alam, pero ano po siya? Siya po yung isa sa naging parte ng Masasapa, no, sa SAF 44. So gusto po namin na makasama siya para at least makita po natin
Kasi po meron din po siyang organization. So gusto rin po namin na ma-share po niya kung ano po ba yung wisdom po niya during his time nung siya pa po ay police. Hanggang sa ngayon po meron na po siyang organization. Ayan. Pero gaano ba kahanda ang SK Baguio at LGU para dito sa SK Convergence 2025? Ayan, so matagal na po namin itong pinaghahandaan and we're so thankful and grateful po sa City of Baguio dahil meron po silang resolution for this. And nagpapasalamat din po kami also sa National Youth Commission and sa LYDC kasi full po yung support po nila sa amin while we are preparing for this activity. Ang galing, no? Parang lahat. Lahat talagang sama-sama, tulong-tulong. Sabi nga, di ba? One is left behind. We are one. Ay. Sabi talaga dahil. Anong kanta yan? Ewan ko, we are one. Oo. After ng event na to, sa tingin nyo, ano yung magiging impact niya in the future? Ang nakikita naming impact dito talaga is yung magkaroon talaga sila ng clear direction where they are heading in their leadership. Another full support mula sa iba't ibang mga leaders dito sa ating bansa. And of course, a network of SK chairperson who will be helping one another. May follow-up programs kayo? Yes, like after actually, LeadCon, yes. meron ulit mga magkakasunod pa. Yes po, actually yung LeadCon po kasi first time po talaga namin itong national event. But last year po, nag-create po kami ng local event, citywide event, na itatap po namin lahat ng mga aspiring leaders or leaders na po sa kanilang school. So dito po, since nabanggit po ni Ma'am actually kanina yung lack of active participation ng mga kabataan dito sa Baguio City. Actually po, para magbigyan ko lang po kayo ng data, more than 50% of our barangays here po in the city of Baguio ay wala pong quorum. So pag wala pong quorum, kulang po yung tumakbo or walang tumakbo at all. Ayun. So kami po na nakikita po talaga namin yon first hand. Gusto po naming solusyonan yon by tapping all leaders na po. Saan po ba nagsisimula? Sa schools. So tinatap po namin yung mga high schools na magpadala po sila ng mga leaders na ititrain po namin na hindi lang po sila ititrain for leadership but we will train them for life skills. Ayun. Tama. Ang maganda doon, partner din po namin ng city. Just last July po, nagkaroon po ng SINAG 2025. We gathered 600 youth po dito sa Baguio, sa mga schools po natin. And then tayo po yung aftercare. So yung Life Skills and Leadership Training 2025 is an aftercare of SINAG po kung saan gathering po siya ng mga youth. Ang maganda po dito, yung magme-mentor po ng mga kasama din po namin ay graduate naman po ng Life Skills 2024 last year. So makikita po talaga natin yung progressive na partnership ng city na nagkakaroon po talaga ng growth ang mga leaders ng Baguio. Real, no? Tignan nyo nga kayo, oh. Ang gagaling. Ang gagaling sumagot. At sumali kaya kayo sa mga pageant. Pero kanina sabi mo 3 days yon. 3 days ba? Parang mga 4 days. Kasi may day ko po. Oo nga. Pero personally, ano ang pinaka-exciting part dito sa Leadership Convergence 2025? Ako po personally, ang pinaka-excited po ako is yung sa day 2 po namin. Day 0, day 1, and day 2. Yung day 2 po kasi, bukod sa city tour po siya, yun po, makakagawa po sila ng policy. Yun po talaga. Kasi parang ito pong policy na to, kaya po nila tong bitbitin sa mga lugar nila eh. Parang i-modify na lang po nila according to the problems they have encountered. Ayan. Or yung iba na... Sige lang. Yung track sila. yung city tour naman po kasi gusto po namin na i-showcase yung Baguio. Yun po talaga. Para, yes, para dito na lang sila mag-SK. Ay, mali. Sorry. Parang mali. Ayun, parang gusto po namin i-showcase kung ano po ba yung meron sa Baguio. Kasi unique din po talaga. And thank you po talaga sa resolution po na nilabas po ng City Council po natin dito sa Baguio. Kasi ma-waive po lahat ng fees. Yun. So, ibig sabihin po parang since partner po namin yung city, talagang supportive po sila sa advocacy po na ginagawa po namin. Ikaw? Sa akin naman siguro ang excited ako is yung day 1 kasi doon naman sila magsusuot ng kanilang mga cultural attire. So, ay, may pa-cultural attire. Yes! Gusto ko manood.
Makikita talaga natin kung ano nga ba talaga yung kayang i-showcase ng kultura ng mula Luzon, Visayas at Mindanao. Anong isusuot mo doon? Pag-isipan ko pa. Ano daw? Gusto ko yan. Wag muna ngayon. Oo. Casper? Just. Ikaw naman, personally. Sa akin naman po, personally, gusto ko po yung sa ethical leadership po. Kasi doon po kami magkakaroon ng opportunity na ibahagi sa kanila kung ano rin po yung naging journey po namin sa leadership namin, ano po yung naging pundasyon namin, bakit hanggang ngayon nakatayo pa rin kami at patuloy na nagkakaroon ng advocacy para sa mga kabataan. So, nakikita ko po kasi na very important po itong topic na ito, hindi lang sa City of Baguio pero sa buong Pilipinas po. Are we looking forward na after Baguio and next year sa ibang lugar naman? May 2026 convert. Oo. Pwede po. Actually po, gusto po talaga namin siyang gawin every year. Actually, twice a year nga po dapat ang Leaders Convergence. Pero dito lang po siya sa Baguio pa lang yung nakikita po namin. Punta kayo sa ibang lugar. Oo, para sa baba. para kayo naman ang mabigyan ng ibang pagkakataon na makadiscover ng ibang siyudad. Actually, Hindi opo, ba? pwede. Hindi puro kayo na lang din yung kayo Right, din ang mabisita. Tama po, Oo, tama, di ba? tama. Di ba? Ito parang nakita ko na tong batang to. Saan? Sa Facebook. Anong mensahe natin sa mga kabataan na nais ding tahakin ang pagiging isang leader? Oo. Parang ang lalim po ng tanong. Parang hindi pa... Ako naman, bilang mentor po, no, ako pa pala isa sa mga mentor na ating mga kabataan. Ang gusto kong iparating po sa kanila that they are not alone in their journey. Actually, kaya po nag-exist po yung aming organization is that we really want to extend our help and support to our youth. Kasi po minsan sa leadership, pakiramdam natin mag-isa tayo or pakiramdam natin hindi tayo naiintindihan because of generational gap. But when we really extend our understanding, yung hindi lang po tayo yung gusto, kasi di po ba pagkabataan gusto natin tayo yung napapakinggan, pero gusto din po naming turuan sila na makinig din. Yes, dapat lang. Oo. Yan ang sinabi niya. Kasi Totoo. kasi ngayon minsan kabataan na ang dapat mapakinggan. Kasi parang syempre malakas na nga yung passion, yung boses, yung nabibigyan na nga ng pagkakataon. Minsan yun yung nakakaligtaan ng mga bata, ang makinig. Ang gamitin ang kanilang sense of hearing. Wow, oo. At saka ang daming magagaling ngayong kabataan. Oo. Na Sa talagang- sobrang galing, ayaw makinig. Yun lang. Yun ang kailangan talaga. Very good, very good. Ikaw, ano naman ang Oo. mensahe mo sa mga future youth leaders natin? Ako po siguro, wag po silang mapanghihinaan ng loob. Kasi along your journey, it is really hard. Marami po talagang may encounter na different battles, different problems. Yung iba po, ayaw pa talaga sa'yo. Talagang hindi talaga lahat ay mapiplease mo, hindi lahat magugustuhan ka. But, wag po tayong mapanghinaan ng loob. Kasi ako po, kung meron man po akong sinasabi lagi sa sarili ko is, I was here for a reason. I am here for a reason. Ako po ay pinili dito, kaya kung ano man yung kaya kong gawin, gagawin ko na siya ngayon. And isa rin po siguro is make sure to have your support group. Kasi it's really different if you have support group. Parang may mga times po kasi na very clouded na yung mind mo. You want to do some things na hindi pala makakabuti sa'yo. But if you have support group just like these people, mapapaintindi po nila sa yung mga bagay na hindi mo maintindihan ngayon. Or masasabi nila yung mga bagay na kailangan mong marinig ngayon. Ayun. So, please have your support group. Kahit isa or dalawa, it's alright. Basta, you know that these people ay talagang pinagkakatiwalaan mo. Napakaganda ng sinabi niya. At napakaganda niyang bata. Habang nagsasalita siya, alam mo kung sinong nasa isip ko? Si Sino? Niña Jose. Ba? Nung bata-bata kilala niyo ba si Niña Jose? Hindi. Kayo talaga. Sino ang kilala niyong Jose? Galing din yun sa bahay yata Jose Rizal Hindi niyo lang. kilala yun siya? Hindi po. Ay, Sige, ikaw, magmensahe ka tapos ipapakita ko yung picture mamaya. Sa akin naman po, kaya mo, kailangan mo lang ng kasama. Kailangan mo lang ng tamang support system. I myself po, hindi ko po masasabi na nandito po ako sa lugar kung nasaan po ako ngayon without my support system. Kailangan po talaga natin ng mga tamang kaibigan
na susuportahan tayo sa journey natin. And at the same time, papaalalahanan tayo kung saan tayo nanggaling. Papaalalahanan tayo kung ano yung purpose at kung ano yung direction na gusto nating puntahan. And naniniwala po ako na lahat po talaga ng kabataan, meron po talaga silang potential and meron po talaga silang capacity to lead. Kailangan lang po talaga nila ng mentor. Kailangan lang po talaga nila ng magsasabi sa kanila na, uy, kaya mo. Real. Yun lang naman talaga yung magpupush sa kanila. Kasi, syempre, kahit sabihin man natin na hindi na nga masyadong, minsan, hindi din kasi pinapakinggan ng mga kabataan. Kasi nga, yung generational gap nga natin sinasabi, parang napanghihinaan talaga yan ng loob. Kasi, bata yan. So, syempre, malamang sa malamang, yung bata, tatahimik na lang ako. Oo, pero if you have the support group to push them to become the leader that they are, di ba? Sila kasi yung maglilid din ng ating bansa very, very soon. Ngayon pa nga lang bilang SK, di ba? Nagiging naipapakita na nila yung kapasidad ng isang kabataan para mabigyan ng magandang kinabukasan ang komunidad. And I really hope na sana mas marami ang pumunta or makip-join dito sa Leadership Convergence 2025 kasi baka dito sa way na ito, ma-push natin yung mga future leaders para tumakbo at makumpleto nila yung quorum dito sa Baguio City at magamit nila yung pondo para sa mga kabataan din na umuasa sa barangay nila. Dahil naniniwala tayo pa rin sa kasabihan na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Totoo yan. Kaya ipagpatuloy niya. Tignan yung nangyari sa akin. Eme lang, eto si Ninya Jose, Ang ano siya ngayon ng Pangasinan. Oo, yung mayor ng Bayambang. Dati, yan siya. Ayan siya. Di ba? Kamukha niya si Kwan. Kamukha niya si Gian. Nahihiya na po ako. Din siya kay Barretos. Diba? Yes, artistahin. Oo. Nako, wag po kayong malilito, ha? Hindi. Actually, nalito na nga ako. Nasaan ba ako? Sa Pangasinan yata ako Hindi, pero maraming salamat. Pero saan pala ito kailan ito gaganapin at saan dito sa syudad? Ang Leaders Convergence po natin ay gaganapin on August 7, 8, 9, and 10 sa Hotel Supreme, Magsaysay Avenue, Baguio City. Paano po sila pwede po bang walk-in or magpaparegister po? Ayun, sa tamang-tama, ongoing po ang aming registration. Meron din po tayong on-site registration. Pwede po nilang i-visit ang aming Facebook page at Youth on Point. And at pwede din po nilang i-scan yung QR code po natin ngayon. Diyan sa screen ninyo, scan lang po yung mga gustong makipag-participate dito sa Leadership Convergence 2025. Hanggang kailan ang rehistrasyon? Actually po ngayon until July 31 po, but we will talk among ourselves po if i-extend po namin yung registration. At may on-site din po kami. Yes po, may on-site din may po. on-site registration. Baka mapadaan kayo dyan. Baka makadaan tayo doon. Yes! Dadaan lang tayo. Parang titignan, dito yun. pala. Tapos Okay. alis. Hindi. Magpa-register na. Tama. Maraming salamat. Baka may nais kayong batiin. Oo. Nagpapasalamat po kami sa RNG for having us here. This is really a big help po para sa Youth on Point at sa Leaders Convergence 2025 para ma-reach out po namin ang mga kabataan. So, thank you so much po for having us today. Thank you po. Ako po, thank you so much po for the City of Baguio for helping us as well. And shout out po sa amin pong founder, si Ma'am Frances. And sa amin pong core team, Kuya John Lloyd and Kuya David. Thank you so much for supporting. Mga artista pala. We would also like to shout out our church, Light of the World Worldwide Ministry Baguio. Ayan, kung wala po kayo, wala po kami dito. Yes. If you're not there, you're over there. Diba? Yun naman talaga Ikaw, may papasalamatan ka ba? Wala. Thank you, Lord. Real. Ayan. Maraming salamat, Gian, Diwa, and Joshua. Oo, na parang nakasalubong ko na sa Sisyon Road. Nako, isang napakasaya, napakagandang talakayan nga naman talaga ang napag-usapan natin kasama ang mga youth leaders na ito. At syempre,
talagang nakaka-young and fresh ang ating araw ngayong Wednesday. Diba? Feeling Oo, ko bumata ko ng mga ilang months. Real! Ako nga years eh. Parang sabi ko, I went back to being 16. 16. Kasi ito, day, I'm your 17. Okay. Ilang taon na kayo? Pati pa age reveal. 23 po. Oh, ang bata! 15. Oh, mas bata. 20 po. Oh, medyo bumata. Ikaw? Pare-pareho kami. Nasa range lang ako 20 to 25. Plus. Chareng! Hindi, mga bata pa lang tignan. Tignan nyo naman si Miss Bea. Stop yun! Anyway, mga ka-MB, yan nga po ang ating Wednesday morning dito sa Morning Balitaktakan. Muli nais naming pasalamatan ang Hongtao Dashcam Supplier Day allocated at Lalang Lot Trinidad Benguet, Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. We would also like to thank Homebound Furniture Plus, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJeps accredited po sila with free ocular inspection, free assembly, and with minimal delivery charge. Because Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Ay, yan. Masaya yan. Masaya din. Gusto rin po namin pasalamat ang Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. And of course, Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. At maraming salamat naman kina Corazon Umayam at Michelle Seradoy watching ngayon sa online world. Wow! Oo, Angel Dantes mula sa Tarlac City. At eto, may birthday ngayon. May ano tayo dapat dito. Sasabay dapat kayo dito. Pumunta ka dito. Pupunta dapat dito yung birthday. Teka lang, dyan ka lang. Music please. Music and 5, 6, 7, 8. Happy birthday to you. Tawagin naman natin ang birthday girl na si Lovely Palaban. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Lovely. Again. Happy birthday, Lovely. Happy birthday, Lovely. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Lovely. From Isabela Estates University. Ayan. Happy birthday. Happy birthday. Ilang taon ka na? 21 po. Wag mo akong 21 na. O, sino naman ang gusto mong pasalamatan sa buhay mo? Nagpapasalamat po ako sa mama ko na binabati ako kaninang umaga. Sorry po, hindi po ako nakareply, ma, pero thank you po. Ano naman ba ang wish mo? Makauwi ng maaga. Tapusin mo muna yung mga dapat mong tapusin. Siyempre, meron din tayong isa pa. Oo, from Isabela State University. Belated happy birthday naman kay Yana! Come here, Yana! Yana, are you there? Oo, Yana! Wala, pero may birthday. Nasaan siya? Tawagin nyo. Tawagin nyo. Pero hindi lang yan dahil may magbo-birthday din bukas. Sino? Si Heather! Ay! Sa 25 sa pa? Oo, hayaan mo muna yan siya. Ka nga. Kayo, may magbo-birthday ba? Sino? Ay! Belated happy birthday! Napakaganda. Ba't hindi ka nagdalang cake? Sorry, pressure. Required pala. Hindi ko naman alam. Oo, required yon kapag nagba-birthday, bumibili. Oo. Akala ko binibilhan. Hindi, sa ibang bansa lang yun. Oo, dito sa Pilipinas, pag ikaw may birthday, ikaw ang taya. Totoo oo, yan. Oo, ganun. Pero sa ibang bansa, nga, bakit doon, no? Sa ibang bansa, kapag birthday mo, ikaw ang hinahandaan. Pag birthday kasi dito sa Pilipinas, ikaw ang naghahanda. Nagtatago ka dapat. Oo, nasa na si Yana? Halika dito. Yana! Yan na siya. Happy birthday, Yana. Happy birthday, Yana. Ayan, sino naman gusto mong Yan, pasalamatan? From Isabela State University din. Go. Takang-taka ka na birthday mo kahapon? Oo. Sinong gusto mong batiin at pasalamatan? Pasalamatan, hello to my mother there. Sana wag ka nang magalit sa akin. Hindi din sila gusto yung tawag. Pero I celebrated your birthday yesterday, Mag-isa ko. Real. Oo. Maraming salamat and happy birthday. Hello sa aking family, sa Isabela, and to my darling.
Hey. Ay, Diyos mio, garapon. Kayo, baka may darling din kayo. Oo, may darling ba? Wala. Wala, Hindi, darling. dahil uunahin nila ang pagiging leader. Oo. Sorry. Ang relasyon nila ngayon ay opisina. Opisina lang, oo. Diba? Parang ikaw meron na. Ay, Wala. Anyway, mga ka-MB, yan nga ang ating young and fresh na Miyerkules. Magkita-kita ulit tayo bukas. Stay warm, stay safe. Be kind. Yun na lang. Stay be kind. Stay beautiful. Mga Stay ka-MB, magkita-kita ulit tayo bukas. Dito pa rin yan sa Morning Balitaktakan. Mayat yan.